Hello and welcome ulit sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng empanada filling. Para sa exact measurement, please visit www.alingodays.co.uk. Okay, for our empanada filling, ito ang mga sumusunod na ingredients. Boiled chicken, nailuto ko na to, shiraned ko na. Mixed vegetables. Potato cut into small cubes. Sliced onion. Minced garlic. Raisins. Chicken cubes. Chicken broth. Soy sauce, salt, and pepper to taste. Gagamit din tayo ng oil for frying. Ang ating optional ingredients, sliced boiled egg and grated cheese. Okay, dito sa pan, painitin lang natin yung pan at maglagay lang tayo ng oil. At heat it up. Tayo lang natin uminit ng konti. Then, gisa natin yung garlic. Brown na yung garlic, lagay natin yung onion. Then, continue frying hanggang maluto yung onion. Okay, luto na rin yung onion. So, isama na natin yung potato. Okay. Lutuin lang natin maigi itong potato kasi matigas siya. At since luto na yung ating chicken, kailangan ito ang una natin lutuin. So, medyo half-cook na yung ating potato. Ilagay naman natin yung frozen mixed veg. And haluin natin ulit maigi. Okay. Medyo half-cook na rin. So, maglagay lang tayo ng konti. Just drop ng chicken broth. Then, continue to simmer. Pwede na rin natin ilagay yung chicken cubes. Durugin lang natin. Then, mix it well. So, yan. Just let it simmer hanggang medyo maluto na uli yung vegetable natin. Okay. Ready na yung veg natin. Pwede na natin isama yung raisin. Yung raisin, pwede nyo dagdagan kung gusto nyo ng medyo manamis-namis. Then, isama na rin natin yung chicken. Then, drop ulit tayo ng chicken broth. Naglagay na rin tayo ng konting toyo or soy sauce. And salt to taste. Adjust nyo na lang according to your taste, yung salt. And of course, yung pepper. And haluin lang natin maigi. Then, hayaan lang natin ma-absorb yung broth. Kailangan tuyo yung ating, ayan. Medyo na-absorb na yung water. So, yung broth pala. So, ngayon, pwede natin tikman kung okay na yung lasa. So, okay na sa akin yung timpla. So, konti na lang hanggang matapos yung
ma-absorb na talaga yung broth. Konting halo na lang. Okay, ready na to. Tuyong-tuyo na. So, pwede na nating patayin yung apoy. So, ready na itong dough. Na-roll na natin. We'll just use this bowl as a pattern. Just cut it around the bowl using a knife. So, let's make another one. So, cut it around. At then, ready na to. So, ready na yung dough natin. Ready na din yung filling natin. So, ilagay lang natin ito sa flat surface. Make sure it's clean. At kuha lang tayo ng about 1 tablespoon ng filling. Lagay lang natin dyan sa middle. Ito pa yung sinasabi kong optional ingredients. Itong boiled egg. Lagyan natin dyan. At saka, lagyan natin ng grated cheese. Then, i-fold lang natin so yung both ends mag-meet. Press natin yung sides. Yung edges. Make sure na sealed siya. Para hindi lalabas yung filling. Then, gamit tayo ng tinidor. Yung pork, i-press down lang natin. So, talagang mag-meet yung end. Ready na to. Transfer natin sa isang baking tray. Niline ko yung baking tray with parchment paper. Meron din akong isa pang method ng pang-crush, pag-filled ng crust. Ito, regalo lang sa akin to galing Pilipinas. So, kuha ka lang ng isang small ng dough. Okay. And then, same procedure. Kuha lang tayo ng filling. Ito, smaller ang size neto. Kaya, konti lang ang filling na mailalagay. And then, yung egg. And, of course, yung cheese. So, ganun lang siya. Sasara mo lang. And then, press it. Ayaw siya maghiwalay. So, ayan. So, mas maliit yung size niya. So, lagay din ulit natin ito sa baking tray. So, gawin lang natin lahat ito hanggang ma-finish natin yung dough at saka yung filling. Okay, ready na itong gawa nating empanada. So, mag-beat lang ng egg. And then, iba-brush natin on top. Para mamaya, pag naluto, makintab siya. Magiging shiny. So, pati yung mga gilid-gilid. Make sure na cover mo lahat. So, continue lang natin to hanggang ma-brush natin lahat ng ating pie. So, na-preheat ko na tong oven sa about 170 degrees. So, pwede na tayo mag-bake. Lagyan natin sa middle rack. I-bake lang natin to between 15 to 20 minutes. Tingnan-tingnan na lang natin hanggang sa maging golden brown yung ibabaw.
Balikan natin. Tingnan natin. Right. So, kanina, halfway to na baking, nirotate ko lang ito. So, pwede na. Ito na ang ating finished product. Sana magustuhan niyo itong recipe ng fillings. At para naman dun sa recipe ng dough, just check it in my other YouTube videos. Sana magustuhan niyo ito. Sa uulitin, maraming salamat.